Alam mo, napakaswerte ko sa asawa ko kasi pinakaunang swerte ko ay yung hindi babaero. Napakahirap kasi pagka babaero yung asawa mo, lagi nasasaktan yung puso mo. Lalo na kung gusto mong buo lang ang buo ang pamilya. Tapos yung asawa mo ng babae, mahirap yun. Kaya ako napapasalamat ako sa Lord kasi buo, kumbaga sa napakabait ng asawa ko. Hindi babaero, yun ang una talagang yung saktan yung damdamin natin. Pangalawa, siya yung nagpe-prepare ng kakainin namin. Kunyari, agahan, siya nagtimpla ng kape, siya na nag ng pagkain namin. Tapos sa tanghalian, siya pa rin nagluluto kasi masarap siya magluto, guys. Oo, siya pa rin nagluluto. Tapos sa madaling araw, kasi alas 7 yung pasok ng anak ko So madaling araw pa lang, alas 4, mga 4:30, bago kami pumunta doon sa tindahan, gumigising ng maaga yan siya. Ako tulog pa. Siya nagluto na para sa agahan ng mga anak ko. Napaka swerte ko, 'di ba? Wala nang ibang mga iwan ko kung may ganyan pang lalaki ngayon, di ko alam. Basta sa asawa ko napakaswerte ko. Kasi ang aga niya gumising, madaling araw pa siya nagluluto siya ng pagkain para sa amin, sa mga anak niya kasi papasok yung dalawa kong anak papasok sa school alas 7. So bago mag 7, kailangan nakakain na sila, nakaligo na, nakakain na. So ang asawa ko aga nagising at nagluluto, nakaluto na, nakalagay na sa lamesa yung kakain na lang yung anak ko doon. Naka-prepared na pati baon nila kasi nagbabaon ng nagbabaon sila ng pagkain para tanghalian kasi hanggang alas 2 sila doon sa school. So kailangan magbaon sila ng pananghalian. So naka-prepared na rin yun. May nakaluto na, may agahan na, may nakaluto na para baon nila sa school. Kaya napakaswerte ko sa ganun. Minsan ka lang makaano ng lalaking ganun. Ngayon kasi parang hindi mo na yung mga lalaki ngayon Ewan ko, kaya nga swerte-swertihan lang kasi siya talaga. Tapos gigisingin na ako niya, napupunta na kami sa tindahan para magbukas naman kami sa tindahan. Kaya thank you Lord talaga kasi hindi siya sakit sa ulo. At kami lang magbarkada niyan, guys. Wala siyang ng barkada kasi may mga asawa na inuuna pa yung barkada bago yung kanilang pamilya. Pero siya inuuna muna ang pamilya. Pero never siya na barkada. May kaibigan naman siya, pero nandyan talaga siya lagi sa amin. Hindi siya ng mga barkada o inuman man yan o hindi siya nagiinom, hindi siya naninigarilyo, at higit sa lahat hindi siya babaero. Kaya yun ang kinagustuhan ko siya kinagustuhan ko sa kanya. Hindi naman siya may tindig naman yung asawa ko, pero maraming mga tukso, pero makikita ko na iniiwasan niya talaga yung ganun na sitwasyon. Kahit sa mga tindera ko, yun, na niya talaga yun. Kasi, naramdaman ko sa kanya na honest talaga siya sa akin. Magkaano kami niyan, magkabarkada. Mayroon namang time na mag-away, pero madali lang kami. Maya-maya na gano'n na kami. Hindi naman away as in parang, hindi lang yung parang hindi nagkaintindihan sa may mga plano or tawag nito yung desisyon, yun lang. Pero never once in a blue moon lang kami medyo kami once in a blue moon lang, pero hindi talaga para kaming mag-asawang best friend. Siya yung best friend ko, siya rin best friend niya rin ako. Kaya thank you Lord talaga ako. Kaya ipiri talaga sa Lord kasi mahirap kasi makapag-asawa ng punong-puno ng bisyo. Masakit sa ulo talaga, guys. Pero ako, thank you Lord talaga kasi hindi ako haggard o stress sa asawa ko kasi siya lahat na ang nagpe-prepare sa aming kakainin at sa mga baon ng mga anak ko. Thank you Lord talaga.